Good evening everyone, magandang gabi po na naman sa ating lahat and welcome naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So sa video na ito mga kapatid, meron po tayong papanoorin na video. Ito po ay interview ng Hamas spokesman na si Ghazi Hamad. So in-interview po siya ng isang reporter, Memory TV na online TV. So in-interview niya yung spokesperson na ito ng Hamas and pakinggan yung mga kapatid yung sinasabi niya regarding sa Israel at sa Hamas na ito. So the way siya magsalita, makikita mo that there will be no peace sa pagitan po ng Hamas and Israel. So makikita natin dito yung hate niya talaga sa Israel. So lalo na yung mundo nag-aas ng ceasefire, pero pakinggan natin mga kapatid kung ano yung sinasabi ng Hamas na ito, spokesman. Makikita talaga na terorista talaga sila. Ayan, ito po si Ghazi Hamad, Hamas spokesman. Israel dawla la muqam laha ala ardina. And ayan o, yan pa lang mga kapatid. So salamat sa Memory TV. So, ang Memory TV, they don't have a base talaga. Ano sila, online yung pag-interview nila. So ito in-interview nila yung spokesperson ng Hamas. So una pa lang mga kapatid, Israel dawla. Israel is a country that has no place on our land. Israel. So hindi ko alam kung ano tinutukoy niya dito, yung Israel. Ito yung siyempre 9 million people sa Israel, kasama na kami doon. Kasama na yung mga Pilipino, kasama na yung mga Arab Muslim. Kasi Israel kaya no wonder pala yung Hamas. Pag tumitira na sila ng mga missile from Gaza, strike anywhere sila. So they don't choose. So hindi lang po mga Jewish, Israel kasi. He talk about the people of Israel. And it talks about all the cultures, religion, belief, Christians, Muslims here. Basta Israeli ka o nandito ka nakatira sa Israel, kasama ka dyan. لا مقام لها على أرضنا. إحنا الدولة لابد أن نزيلها. We must remove that country. Nakita niyo yung pinakano nila, kailangan tanggalin yung country. That's the reason merong words doon na comment na sinasabi na from the river to the sea, Palestine must be free. So kailangan talagang bago sila mapalaya, para magkaroon ng kapayapaan sila, kailangan ma-eradicate lahat ng tao dito sa Israel. Yan o, remove. Mga kapatid, yan yung pinaka-main purpose ng Hamas. That's why there is no peace talaga kapag nandyan sila. لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية يجب أن تنتهي. لذلك احنا لا نخجل من نقول ذلك بكل قوة. We are not ashamed to say this. We are not ashamed. Yan yung pinaka-main purpose nila. Ubusin ng Israel and they don't care. They don't care. بكل قوة. إنه إسرائيل لازم نأدبها وحنأدبها مرة ثانية وثالثة. We must teach Israel a lesson and we will do it again and again. That's the reason Israel don't want ceasefire. Kasi pag magkaroon ng ceasefire, uulitin at uulitin na naman yan mga kapatid ng Hamas. ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة. لا. The Al-Aqsa flood is just a first time. Yung ginawa nila doon sa October 7, Al-Aqsa flood po yung tawag dyan. First time. Ang sabi niyan, and there will be a second and third and fourth. Kaming ito mga kapatid sa spokesman ng Hamas. Sorry. لأنه إحنا لدينا إصرار ولدينا because we have the determination, the resolve, and the capabilities to fight. ولدينا إمكانيات أن نقاتل ونحارب. لكن كما قلت لك بدنا ندفع. Will we have to pay the price? Yes. And we are ready to pay for it. So, ang nagbabayad ng kanilang ginagawa mga kapatid, mga civilian sa Gaza. That's why they don't care. Ito rin yata yung nagsabi na, if I'm not mistaken, kasama nila na wala silang pakialam sa mga civilian sa Gaza kasi nga 75% of the Gazan there are refugee. So, hindi sila cargo ng Hamas. Cargo sila ng United Nations. We will have to pay the price, yes, and we are ready to pay for it. Yung sinasabi niya dito yung mga civilian, kasi nasa tunnel sila, yung mga civilian nasa taas lang. They will fight, but they don't care, civilian na maiwan doon sa taas. Tapos sila nasa ibang bansa, mga kapatid, imagine, will pay the price, pero nasa ibang bansa sila. We're called a nation of martyrs and we are proud to sacrifice martyrs. We are proud to sacrifice pero hindi sila sumasama doon. Diba yun yung isa sa mga hinaing doon ng mga Gazan? Pumunta sila doon ng Gaza, doon sila dapat, hindi sila sa mga ibang bansa na nagtatago tapos lumalaban yung iba and then naiwan yung mga civilian. احنا اسمنا شعب الشهداء ونفخر أن نقدم شهداء. احنا لا نريد أن نمس لا بالمدنيين. We don't want to harm civilian. Siyempre normal. Once the Hamas will fight against Israel, madadami talaga yung mga civilians. You don't care about civilians. ولا أن نلحق الأذى بهم. لكن أوقات لأنه في تعقيدات في الميدان صارت. في منطقة. There were complications on the ground and there was a party in the area with civilian population. موجودة وكان هناك في قتال وكان في سكان وفي منطقة واسعة ليست. It was a large area across 40 kilometers yung Gaza na sinasabi niya Gaza Strip. على امتداد تقريبا 40 كيلومتر يجب أن ننتهي. أن ينتهي وين؟ بقطاع غزة؟ ينتهي إلى لا بتكلم عن كل الأراضي الفلسطينية. كل الأراضي. Hindi lang po, kita nyo, hindi lang po Gaza yung tinutukoy niya dito. The occupation must come to end. It's not just about Gaza. So matapos yung Gaza, maano yung Israel, another, kung may mga lugar dito sa buong mundo na sinasabi nila sa kanila, patuloy at patuloy nilang kukunin ito.
Yan, yan, sabi niya, does that mean the annihilation, alam niyo yung annihilation, i-reason talaga sa mapa yung mga tao dito sa Israel. Yan yung pinaka main purpose ng Hamas. That's why they didn't recognize Israel as a country. Kaya nga, yan din yung reason ayaw nila makipag-peace talk. Kasi nga, once na magkaroon sila ng peace talk, ibig sabihin, you recognize Israel as a nation. And praise God sa tatlong country that they have treaty as recognizing Israel as country. UAE, and then Jordan, and Egypt. يعني زوال إسرائيل طبعا وجود إسرائيل غير منطقي. Yes, of course, sabi niya mga kapatid. That's the direct purpose of Hamas, to eradicate yung mga Israeli. Kasama na dyan yung family, bata, matanda. That's the reason yung mga Hamas pumasok sila dito. Kaya alam niyo na yung sagot, they don't care. So it's not about religion, it's about the ideology of Hamas. No? Kaya marami silang inabdak, marami silang minasakar mga kapatid, because yung purpose nila, annihilate Israel. So they don't care. وجود إسرائيل هو اللي بخلق كل هذه الآلام والعذابات والدموع والدماء. Israel talaga. No, hindi niya alam na maraming mga other foreigner dito sa Israel na nadadamay. احنا ضحية الاحتلال نقطة واخر السطر لذلك ما حدا يلومنا احنا شلبنا. You're the victim. Mga biktima yung Gaza, mga civilian sa Gaza yung nabibiktima sa pinanggagawa nila. Therefore, nobody should blame us for the things we do. Nobody should blame us for the things we do. Nung pumasok sila ng October 7, bumalik sila sa Gaza, pumunta sila sa tunnel, iniwan nila yung mga civilian doon. Tapos i-blame yung Israel. You know, ayaw pa rin nila. Nobody should blame us for the things we do. Kaya gagawin nila lahat. نعمله في 7 أكتوبر في 10 أكتوبر في مليون أكتوبر. Ayun, grabe, October 7, October 10, million na October, everything will be justified. احنا اللي بنعمل مبرر. It is justified. مبررة. Nakita nyo? So makikita natin mga kapatid, there will be no peace sa pag may Hamas po yung namumuno sa Gaza. Kasi nga, to have peace, pero makakamtan lang nila yung kapayapaan na yan if Israel will be annihilated, will be destroyed, will be ma-erase yung 9 million na mga Israeli dito. So kasama na dyan yung lahat na nagtatrabaho dito sa Israel. That is what the ideology of Hamas, mga kapatid. That's the reason Israel don't want ceasefire. Matapos, mga kapatid, ubusin yung mga Hamas na ito and mapalitan ng ibang ideology. So, ayan, lantara naman nilang sinasabi, you cannot find peace if you have this mindset, mentality na magkakaroon lang ng kapayapaan if mabura sa mundo ang bayan ng Israel. So, ayan mga kapatid, I hope we learn something. Let's keep on praying for Israel. Let's keep on praying for all the hostages. Maingatan mga kapatid, by miracle, makabalik pa rin sila ng buhay. And may the truth continue to prevail. And salamat sa patuloy nag-support sa ating channel. Continue to pray for us here. And continue to pray for peace, both in Israel and even for all the civilians there in Gaza na nadadamay sa kaguluhan na ginagawa po ng Hamas na ito. So God bless us all. See you again sa ating mga next video. Paalam.